Karagdagang pasensya at pangunawa ang hinihingi ng Bureau of Immigration ngayong mas mabusisi ang kanilang pagsasala sa mga pasaherong mangingibang bansa. Payo sa mga pasahero, siguruhin kumpleto ang mga dokumento para iwas hassle. Mula sa NAIA Terminal 3, may unang balita live. Si Bam Alegre. Bam? Igan, good morning. Ngayong malapit na ang tag-init at lumuwag na yung mga COVID-19 restrictions. Mas marami na bumibiyahe abroad. Pero kung dati ang kailangan lang alalahanin ay yung mga quarantine, ngayon kailangan na rin paghandaan yung question and answer portion sa immigration. Long flight si Giovanni Del Moling papuntang Doha, Qatar ngayong umaga kasama ang kanyang ama. Hindi sila pwedeng malate dahil may connecting flight siya sa Italy. Ang pinaghandaan daw mabuti ni Giovanni para hindi maaberya sa biyahe ang interview sa immigration line. Kung kulang ang kanyang dokumento o kaya vague ang kanyang mga sagot, posible pa siyang ma-offload. Pero ready dyan si Giovanni. We just double check all the yung mga requirements and stuff. We just double check everything. I think okay then, yeah, para din safe lahat. Isa sa last line of defense ang Bureau of Immigration para tiyakin ang seguridad ng mga Pilipino na bibiyahe abroad. Sa dami ng dapat salain ng mga pasahero, kailangan nilang maging mapagmatsyag laban sa mga banta tulad ng human trafficking. Noong 2022, 32,404 na mga pasahero ang kanilang naitala na na-defer ang biyahe. Sa bilang na ito, 472 ang magiging biktima pala sana ng illegal recruitment. 873 ang may misrepresentation sa papeles o kaya dinuktor at dinaya ang dalang dokumento. 10 naman ang mga menor de edad na nais magtrabaho abroad. Pangunawa ang hinihiling ng Bureau of Immigration sa pagpapatupad ng mas mahigpit na mga hakbang para sa ligtas na biyahe ng lahat. Priority na lalagi na panatilihin ang professionalism ng mga immigration personnel para hindi maipit ang biyahe ng mga pasahero. Kung makaranas ng problema, maaaring magreklamo sa Immigration Helpline PH page sa Facebook. Ang seaman na si LP Abiso, balik na naman sa ibang bansa matapos ang bakasyon sa Pilipinas. Para sa kanya, hindi hassle kung mahigpit ang immigration. Kailangan lang maglaan ng oras. Hindi naman. Trabaho nila yan eh. Oo, di ba? Kung ano yung papilis, ano natin, comply natin. Pero Igan, bago alalahanin yung pila sa immigration, tingnan muna natin yung sitwasyon dito sa entrance gate dito sa departure area. So kaninang madaling araw, mas mahaba yung mga pila dahil yun yung kasagsagan ng mga flight. Pero ngayon, wala ganong pila rito sa may entrance gates, pero patuloy pa rin yung pagdating ng mga pasahero lalo't continuous yung mga flights ngayong umaga. Ito ang unang balita mula rito sa NAIA Terminal 3, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.